episode 2 ng series natin about understanding and reversing type 2 diabetes. So just a quick recap, nung first episode, pinag-usapan natin yung pinaka-basics ng diabetes, ano yung difference between type 1 and type 2, ano yung insulin resistance, and we also touched on macronutrients, yung carbohydrates, protein, and fats, and how each macronutrient influences yung blood glucose level natin. So if you're unfamiliar with those topics, I suggest you go back to the first episode kasi ang format ng series na to is that yung current episode natin builds up from the previous one. So mahirapan kang intindihin yung episode 2 without fully understanding the first episode. So for this episode, we'll be focusing on two major topics. The first one is ano yung disadvantage of having high blood glucose level. And then yung pangalawa, we'll tackle the more common misconceptions about type 2 diabetes. Now, the biggest disadvantage of having high blood glucose level ay yung tinatawag nating glycation. Okay? Pag sinabi nating glycation, yun yung damage na nangyayari sa katawan natin dahil dun sa mataas na blood sugar level. Okay? Now, para maintindihan natin, pwede nating ihalin tulad yung mga cells sa katawan natin sa isang bakal. Okay? And then yung mga glucose or sugar molecule na nasa dugo natin, pwede nating ihalin tulad sa oxygen. Okay? Now, alam naman natin na if yung bakal ay constantly exposed to oxygen, kakalawangin siya. Right? So, yun yung similar damage na nangyayari internally sa loob ng katawan natin if laging mataas yung blood sugar level natin. Okay? Now, para mas maintindihan natin, nag-create ako ng dalawang Lego blocks. Okay? Now, pwede nating ihalin tulad yung Lego blocks na to sa mga proteins na nasa loob ng katawan natin. Now, for a healthy individual, dapat yung proteins should be able to fit snugly together. Dapat walang problema sa kanilang mag-create ng connection. Okay? Now, so halimbawa, itong protein na to nasa dugo natin siya, no? And then one day, kumain tayo ng cheesecake. Okay? So, syempre, yung cheesecake gawa yun sa harina. Okay? And harina is carbohydrates dahil pag carbohydrates, tumubo yun sa earth, di ba? Sabi natin sa first episode. Yung glucose na manggagaling sa cheesecake, nasa dugo na rin natin siya. Let's say, ito yon. Yan. Kaso nasa dugo din natin to, di ba? So, may pagkakataon na magkabanggaan sila. So, let's say, dumikit yung glucose na to or yung sugar molecule dito sa part na to ng protein. So, walang problema pa rin kasi they can still fit together yung kamatch niya kanina. Although meron ng minor issue dito, pero okay lang. It can still do its job, which is to communicate with other proteins. Right? Diba? So, wala pa rin problema. So, let's say, ganun lang ng ganun. Kumakain ka pa rin ng dessert, mahilig ka pa rin sa soft drinks. So, mag-create tayo ng another sugar molecule. Yan. Let's say, dito naman siya dumikit. Yan. So, currently, dalawa na sila, no? But still, wala pa rin problema. Kaya pa rin niyang makipag-communicate doon sa ibang protein. Yes, may damage dito, pero okay pa siya. Pero over time, the more na ganun yung habit natin, mahilig tayo sa carbs, mahilig tayo sa soft drinks, mauulit yan. To the point na baka dumating yung time na the next time na maka-encounter tayo ng glucose molecule, dito na siya dumikit. So, halimbawa, dumikit siya dito. Yan. Diyan tayo magkakaroon ng problema. Kasi, yung protein nakakonect niya dati, nakabangga niya dati, can no longer fit inside. Kasi nabablock na siya nung sugar molecule na nag-bind o dumikit dun sa protein na to. Now, pag ganyan yung nangyari, so, hindi na nila kayang gawin yung ginagawa nila before,
makikita yan ng katawan natin as damaged protein. Damaged dahil nag-undergo na siya doon sa process na tinatawag nating glycation. Okay? So, iyon yung nangyayari for one of our proteins, for one of our cells. So, what more kung lagi natin siyang ginagawa? Okay? But one thing that we have to understand is kung kumakain ka ng carbohydrates or ng dessert from time to time, occasionally, walang problema. Okay? Diba, doon sa example natin kanina, pag isa pa lang yung nakadikit doon sa protein, okay lang. Pero pag lagi mo siyang ginagawa, it compounds. Lalala siya ng lalala to the point na magkakaroon na ng glycation. Okay? So, yun yung glycation na tinatawag ha. Now, for the second part, we will dive into the more common misconceptions about type 2 diabetes. Okay? So, the first thing na gusto kong itakal early on is that yung type 2 diabetes ay problema ng matatanda. Okay? So, some people are asking me continuously, why do I worry about my blood sugar level kahit na hindi pa naman ako masyadong may edad? Okay? Now, akala ko dati, ganun din yung thinking ko dati, na wala akong nakikitang bata na merong diabetes, so it only makes sense na hindi ko siya isipin. Right? Kaya lang, the more I understood the topic, the more I realized na mas maaga yung intervention na gagawin mo, mas maliit yung magiging problema mo in the future. Okay? Think of it as saving money. Okay? The earlier you start, the bigger your savings will be. Okay? Mas maaga kang nagsimula, mas malaki yung may ipon mo. So, ganun din yung logic na gagamitin natin for thinking about why do we need to spend time understanding diabetes, especially for those people na hindi pa naman ganun katanda. Okay? Now, the way I see it, meron tayong dalawang option. Okay? Now, bakit ba natin kasi pinag-aaralan yung diabetes? It's to prevent us from getting it. It's to protect ourselves from getting it. And we can only protect ourselves if naiintindihan natin ano ba yung nagkakos ng diabetes. Okay? So, ang option number 1 natin, intindihin natin siya ngayon para hindi natin siya maging problema in the future. That's option 1. Option 2, wag natin siyang intindihin ngayon. Okay? Wala pa akong diabetes, so I don't have to worry about it. Wala kaming history ng diabetes, so hindi ako at risk. Well, you can say that. Walang problema doon. Your body, your choice. Diba? Pero, yung neglect na gagawin natin at this stage na bata pa tayo can be the cause of our worries pag tumanda na tayo. Okay? One of the common things na naririnig ko from people who are sick, from old people who are sick ay sana pala ganito, sana pala ganyan. Diba? And tayong mga hindi pa ganun katanda, nandun tayo sa stage na we are lucky enough to have the wisdom to understand what's causing diabetes. Plus, we have ample time to prevent it. So, nasa sayo na lang kung ano yung route na gusto mong i-take. But, ako, personally, I would rather spend time for prevention rather than worrying. Okay? So, that's the first myth na gusto ko nang i-bust agad-agad, na ang diabetes ay problema lang ng matatanda. No. Okay? Now, to the fun part. Meron ako ditong hinandang mga pagkain na usually, ito yung mga favorite nating meriendas eh. Now, akala ko din dati, na yung diabetes ay nakukuha lang sa matatamis na pagkain. Cheesecake, soft drinks, banana Q, kamote Q. Kaya lang, the more I understood the topic, the more I realized na meron palang mga pagkain na nagbabalat kayo na akala natin hindi siya nakaka-apekto sa blood sugar level natin. Pero, as we will see later on, hindi ganun yung case. Okay? So, first thing na gusto kong tingnan natin
ay isa sa mga paborito kong chichirya, yung Nova. Yan. Naalala ko dati nung around high school time, merong commercial ng Nova. Ang sinasabi nila, healthy to at ginawa siya specifically for those people who wants to snack pero ayaw ng guilt. Gusto pa rin pumayat. Okay? Naniwala ako doon. Okay? Kaya lang, pag tinignan natin yung likod, iba yung sinasabi ng nutrition facts. Ito. Yan. Now, yung nutrition facts, sa mga hindi pa masyadong familiar dito, yun yung magsasabi sa'yo ng nutrient content ng isang pagkain. Nandyan kung ilang carbohydrates, ilang protein, ilang fats. Diba? Now, for this chichirya, for Nova, makikita natin sa part na to, na meron siyang 22 grams of carbohydrates. Okay, now, okay, anong problema sa 22 grams? At any given point in time, yung katawan natin only needs 5 grams of glucose. Okay? Hindi pwedeng tumaas, hindi pwedeng bumaba. Pag tumaas sa 5 grams, dyan ngayon papasok yung insulin para kunin yung mga sobra at itago. Kasi ayaw ng katawan natin na sobra. Pag bumaba sa 5 grams, doon tayo nang hihina. Okay? Kaya kontrolado yan ng katawan natin. Naka-fix yan sa 5 grams. Now, going back dito sa Nova, 22 grams of carbohydrates, that's more than 4 times our body needs. Okay? So, ang ending, hindi pala siya ganun ka-healthy. Now, ibig sabihin ba, huwag na akong kakain ng Nova? Again, ang bottom line, eat whatever you want, pero just know na if yung kinakain mo is something na alam mong hindi maganda sa'yo, understand na that's a pleasure decision, not a health decision. Okay? Now, one of the more interesting guidelines na nakita ko to basically allow us to enjoy this without too much guilt is kailangan nating tignan yung fiber content. Yan. Sa ilalim ng total carbohydrates, meron dyang dietary fiber. Okay? Now, ang ideal proportion is that for every 5 grams of total carbohydrates, meron kang at least 1 gram of fiber. Again, for every 5 grams of total carbohydrates, meron kang at least 1 gram of fiber. Why? Ano ba yung purpose ng fiber? Now, ito yung naiisip kong pwede natin gamiting analogy. Okay? Naalala niyo nung time nung COVID. Okay, di ba? Before COVID, may mga ospital naman eh. May mga nagkakasakit na, pupunta sila sa ospital, magpapagamot, lalabas pag magaling na, and the cycle continues. Di ba? Ganun lang naman siya. Walang problema. Kaya lang, ang naging problem natin during COVID time is not really about the severity of the disease, but ang major problem natin is yung dami ng sabay-sabay na nagkakasakit. Right? Kahit yung iba hindi masyadong severe yung naging impact ng COVID sa kanila, pero dahil sobrang siksika na sa ospital, hindi sila na-accommodate. Okay? O, bakit natin pinag-uusapan yan? Pwede natin siyang ihalin tulad sa fiber. Okay? Now, kapag kumakain tayo ng matatamis na pagkain, okay, pwede natin yung ihalin tulad sa biglang pagdami ng pasyente sa ospital. Okay? Now, yung fiber, pwede natin siyang ihalin tulad sa isang nurse. Okay? So, anong ibig sabihin? Pag kumain ka ng pagkain na walang fiber at maraming carbohydrates, it's like sending multiple patients at once sa loob ng ospital without any additional workforce. Walang additional doctor, walang additional nurse. Pero, if kumakain ka ng carbohydrates with ample fiber with it, again, for every 5 grams of carbs, 1 gram of fiber, it's like sending 5 patients to your hospital plus 1 nurse. Mahirap pa rin, pero manageable na kasi may katulong ka na.
may katulong na yung katawan mo to handle yung mga pasyente na yun. So, I don't know if that makes sense, pero yun yung naiisip kong analogy kung paano nakakatulong yung fiber sa katawan natin, especially if mahilig tayong kumain ng carbohydrates. Now, going back, tignan natin yung fiber content ng Nova. So, sabi dito, sa nutrition facts niya, meron siyang 22 grams of total carbohydrates, pero 1 gram of dietary fiber, which is not enough. Kasi for 22 grams of carbohydrates, we need at least 5 grams of fiber. So, hindi siya pasok doon sa criteria na yun. Okay? Next natin, ito, isa pa to sa mga inumin na magaling yung marketing to the point na itatago sa atin as normal consumers yung ano ba talaga yung laman nung inumin na yan. Okay? Ito yung Gatorade. Yan. Now, akala ko dati, before understanding yung mga alam ko na ngayon, akala ko maganda siya. Kasi, ang marketing nila dito, ang sabi, nakakatanggal siya ng uhaw, nakaka-replenish siya ng electrolytes sa katawan natin, which I think, totoo naman. Okay? Kaya lang, the problem is, pag tinignan natin yung nutrition information niya, yan, medyo mahirap lang mag-focus. Pero meron siyang 21 grams of carbohydrates without any fiber. So, ibig sabihin, pag uminom ka nito, yes, mawawala yung uhaw mo. Yes, ma-refill yung electrolytes mo. Pero yes, tataas din yung sugar mo. So, mamili ka na lang. Okay? Now, for the third item, wala pa akong nakikitang tao na ayaw nito. Yun ay yung Yakult. Yan. Magaling din yung marketing nito eh. 'Di ba nung bata pa ako, akala ko pag uminom ka ng Yakult, magkakaroon ka ng good bacteria sa katawan mo. Which I don't dispute. Maybe there's some merit to that. Pero dun sa relevance niya sa topic natin, which is the glucose or the sugar level, pag binaligtad mo siya, yan, makikita mo dito na total carbohydrates ay 14 grams per bottle, without any fiber. Okay? So, ibig sabihin, pag uminom ka nito, yes, magkakaroon ka ng good bacteria, pero yes, tataas din yung sugar mo. So, mamili ka na lang. Now, para dun sa last na pagkain natin, it pains me to use this one kasi naisalba ako nito during OJT days. Ito yung lagi namin kinakain. Even up until now, kapag ka movie nights, ito yung madalas naming niluluto. Kasi masarap siyang katerno ng tutong na kanin. Yan. Pancit Canton. Yan. Now, excluding yung masarap na lasa nito, wag muna nating isipin yan kasi baka ma-divert yung attention natin. Pag tinignan natin yung likod niya, makikita natin na dito. Sa bawat isang piraso ng Pancit Canton, ayaw niya mag-focus. Sa bawat isang piraso ng Pancit Canton, meron siyang 50 grams of carbohydrates. Meron naman siyang fiber, kaso 3.2. So, kung meron kang 50 grams of carbohydrates, kailangan mo ng at least, 10 na grams ng fiber. Kasi for each 5 carbohydrates, kailangan mo ng isang fiber. Pero ito, 50 grams of carbohydrates, 3.2 grams of dietary fiber. Which is, hindi rin pasok dun sa criteria natin. Okay? Now, it begs the question, no? Bakit ang ganda ng layout sa unahan? Diba, lagi nilang nire-revise yan. Pero yung nutrition facts ay, bukod sa sobrang liit, ganyan na siya dati pa.
So, bakit kaya sobrang liit niya? Diba? Now, ibig sabihin ba, Hil, pagka nakita ko yung nutrition label ng isang pagkain, tapos nakita ko na hindi siya pasok dun sa criteria na for every 5 grams of total carbohydrates ay merong 1 gram of fiber. Ibig sabihin ba, hindi ko na siya kakainin? Well, again, depende sa frequency. If gagawin mo siya for once a month, then walang problema, our body can always recover. Pero if gagawin mo siya araw-araw, if gagawin mo siya every other day, pleasure decision na yan, hindi na siya health decision. So, mamimili ka na lang. Wala tayong sinasabi dito na bawal kang kumain ng certain foods. Ang goal ko is ipaalam sa inyo yung epekto ng mga certain foods na akala natin healthy. Akala natin walang problema sa sugar level natin. Okay? So, always be informed. Lagi niyong titignan yung likod. Yan, yung likod. Kasi whatever is in front of every product, yung likod pa rin ang magsasabi ng totoo. Okay? They can put whatever they want in front of the product. Pero, lagi niyong tatandaan, ito ay marketing. Yung nasa likod, yung facts. So, titignan niyo siya lagi. Well, ayun lang for this episode. I hope meron tayong na-invoke na curiosity out of you, out of my audience. Curiosity to be more vigilant in terms of paying more attention sa nutrition labels na ginagamit ng mga paborito nating produkto, and understanding na hindi lang matatanda yung kailangan mag-worry about diabetes. Kailangan nag-spend na rin tayo ng effort early on to try to prevent us from worrying. Okay? Kasi, I mean, it's either you prevent it now or you worry later. Yun lang naman yun eh. So, kailangan na lang talaga nating mamili. Now, sa next episode natin, ang gagawin natin, kakain tayo ng pancit canton. Yan. Para makita ninyo or makita natin yung actual increase in blood sugar pag kumain tayo nito. Okay? So, gagamit tayo ng continuous glucose monitor para magawa yon. Okay? So, basically, ang ginagawa nito, kukunin niya yung blood sugar level sa dugo mo at isisend niya sa phone mo para malaman mo in real time, well, not really real time, but every 5 minutes, kung ano yung sugar level mo. Okay? So, para hindi lang tayo puro sabi dito, makikita natin yung actual impact sa blood sugar pag kumakain tayo ng mga ganitong klase ng pagkain. So, abangan natin yun.